Sa wala ng ating CCN, FBI, Central Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupat sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CCN News Filipino News Channel TV 83. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ang katotohanan. Narito ang mga balita sa hapong ito. Mga balitang makatotohanan dito lamang sa himpilang CCN News Filipino News. Tuklasin ang makatotohanan, iwasan ang mga kamalian, tuparin ang mga pangako, sundin ang tamang batas, isumbong ang tama sa may kapangyarihan, pagtulungan ang mga bagay na kakaunlad ng ating bansa. Ang lingkod, kahar, salit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po muli ang ating programang Alamin ang Katotohanan. Ito po ay sumasapit sa inyong mga tahanan tuwing Lunes, alas 2 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Samahan niyo po kami, panoorin ang ating programa at upang tayo ay matuto sa tama at maiwas ang kamalian. Ayan po. Sabi ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Alladhina imakkanahum fil ard aqamus salata wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa aqibatul mu'minin umur. Sadaqallahu al-azim. Ang lahat ng kalwalhatian at pagpupuri ay kay Allah lamang, Rab, Panginoon, tagapanustos at tagapagtangkilik ng lahat ng mga nilalang. Sinabi ng kanyang lumalating aklat na katotohanan ang may dumatal sa inyo mula sa inyong Panginoong Allah na isang liwanag at isang ilaw na banal na aklat, ang Quran. Kapayapaan sa mga pagpapala ang Allah sa mga marangal na mga propeta at mga sugo. Sinabi ng ating propeta Muhammad, naway sumakin nawa ang kapayapaan, pinakamabuti sa inyo ay pag-aralan ng Quran at ito'y ituro sa iba. Tama po yan. Mga kapatid, sa panampalataya, tayo naman ay, we are not expert, but we are day and night studying about Islamic law or how to manage. Dahil ito po yung ating nakasanayan, no, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya bago tayo magpatuloy sa ating programa, ang programa Alamin ang Katotohanan,
Binabati ho natin ng isang mapayapang umaga po yung ating mga OFW, saan man kayo, sa iba't ibang dako ng bansang Arabiano. Assalamualaikum, mabuhay po kayo dyan. Maayong hapon kanyong tanan sa mga Bisaya o maayong hapon sa inyong tanan sa mga Ilonggo. Kun bawa sa Japan, anyuhang shiyo sa Korea, mapiasan daw sa mga subanon. At siyempre, masantingay sila bikoy umin sa mga tagapansinan, maimbag nga malam sa mga Ilocano, Diyos marina hapon sa mga taga-Bicol. Ayan. Okay mga kaibigan, asan ba tayo? Parang, hindi natin nakita yung ano natin. Okay, so, parang nawala. Ayan ho mga kaibigan, no? Kami po dito sa ating istasyon na CCN News Filipino Views. Ito mga programa natin na pang-Islamiko. Ito po ay isa pong paalala, reminders po sa lahat po ng mga naghahangad na maging pinuno, no? Malapit na naman ang 2028. Mag-aagawan naman 'yan. Magpapatayan naman 'yan, ha? Dahil hindi kontento yung iba, sabi niya, ako ang may karapatan, ako ang karapat-dapat na mamuno sa lugar, sa barangay, sa syudad, sa probinsya, o the whole country. Nakakatawa, no? Talagang, ano kaya? Masaya ba kayo? Kung kayo tatanungin, are you happy? Kung sakasakali kayo po ay napili ng mga tao na kayo po ang naupo bilang halal, ano po yung anyong katungkulan na yung ginusto? Mula sa kapitan, mayors, senadors, congressman, governors, lahat. So, kung mamarapatin po natin, siyempre, masaya kayo, no? Masaya kayo, kami naman malungkot. Dahil bakit? Merong mga ibang mga vlogger natin na sinasabi nila, kasi minsan nanonood po tayo sa ating mga kapatid na mga vloggers, na mga, lalo na sa mga DDS natin, no? So, hindi pa naman ano yan eh. Hindi pa naman panahon na para maningil yung mga taong, ayan po mga kapatid, yan po yung isa sa mga nakaraan po na kasal, no? Noong August 9, araw po ng Sabado yan. Yan po yung mga teacher, mag-asawa po yan ng UP at saka yung lalaki, no? Dalawa sila mag-asawa. Yan po. Tayo po yung inatasan na magbigay ng prayer doon sa kasal ng anak ni Jeric Jamal Santos at Dr. Julie Haji Suraya Datumanong. Apo, yan po sa Nino Classics and Course Bestsellers Degustation. Yan po sa Quezon City. Si Jelly and Ruby. Jelly Datumanong Santos at si Ruby Singson. Ayan. Pamilya pala ni Chavit Singson yan. Apo ata, yung lalaki. So yun po, no? Nandun po yung mga magulang po, no? Parents ng groom at bride, nandun po. Pero doon sa magulang po ng groom, hindi po natin nakuha yung mga pangalan, pero nandun po sila lahat. Talagang napakarami nila. Ayan po. Andun din si Vice Governor James Saliman ng Basilan. Ano po? Kasama niya po yung kanyang may bahay na si Bayani Datumanong at si Dato Kashmir Garitana. Andun din po yung kanyang may bahay na si Bayanali Datumanong. Iyan ho mga kapatid. So, yan ho, no? Napakasaya po. Siyempre, medyo mga bata pa yung kinasal. So, talagang binigay po natin sa kanila yung ating prayer
na magkaroon sila ng matiwasay na pamumuhay, magkaroon sila ng supling na dalawang lalaki at mga babae, at sila po ay pagkaisahin ng ating Panginoong Allah SWT na katulad po ng ginawa po ng mga muhajirin, yung mga evacuees mula sa Mecca, Saudi Arabia, going to Medina. So pagdating sila Medina ay sila po ay tinanggap ng bangsa Ansar. Ibig sabihin yung mga Ansar sa Medina. So nabuo po sila, kaya hanggang ngayon ay andun pa rin yung lakas at pagkakaisa ng mga muhajirin at mga Ansar. Alhamdulillah. So ganun sana, no? Ganun sana ang magiging itong mga leader po natin, kung sino po yung ginusto ng taong bayan, gawin nyo po ang tungkulin nyo po na para magkaroon tayo ng katahimikan sa ating bansa. Katulad itong sinabi ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na alladhina makkannahum fil ard aqamus salata wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Wallahu akibatul umur. Yan. So bigyan po natin ng ano bang mga karakteristik ng leader, tunay na leader. Ano po yung kanilang mga katangian, no? Na isang tunay na leader. Una po dyan ay kinakailangan meron siyang tunay na malasakit sa kapwa. Exactly, tama po yun. Has a genuine concern for others. Kasi mahirap na mga kapatid na ikaw inatasan bilang pinuno ng anumang barangay, syudad, probinsya, or congressman, senador, or presidente. Diba? O yan. So, kinakailangan mayroon kang malasakit sa kapwa. Hindi pwedeng wala kang malasakit sa kapwa mo kasi parang klaro na bias. Bias yung panunungkulan. Hindi po ganoon. No? And then, keep the peace. Kinakailangan manatili po ang kapayapaan sa lahat o sa buong lugar na inyong nasasakupan. Alita si national. Pag national, malaki po yan kasi Luzon, Visayas, Mindanao. No, di ba? So, kaya ba natin? Kaya ba natin na panungkulan yung ganung kalaki? Pag hindi, naku, mahirap na mga kapatid. Yan. Number 3, to spread through development. Kinakailangan maipalaganap ang kaunlaran. Kasi pag hindi, paano? How can we progress our country kung mas mabilis pa yung mga leader natin na parang nagpapaligsahan, no? Kung sino yung maraming makuha o magiging mayaman pagdating ng panahon na matapos ang kanilang termino, mayaman na sila. Diba? Hindi ganun. Hindi ho ganun ang dapat, no? Hindi ganun ang kailangan natin na leader natin. Ayan. So, to fix and correct the law, ayusin mo ang at may tama ang batas. Huwag naman yung gagawa ka ng batas after 6 months, after a year, gumawa ka ang daming batas. Halos hindi naman tindihan ng mga Pilipino. Ang daming batas. Katulad ng batas ng Islam. Madaling intindihin kasi hindi naman marami. Halimbawa, let's say, yung 1083, Sharia law. So, isa lang. So, ibig sabihin, parang nagdadala ka ng gamit, hindi marami ang iniisip mo at bitbitin mo, pasanin mo, kundi isa lang. Kung marami, halos hindi mantindihan. Kaya ang mangyari, magkagulo-gulo yung isipan ng maraming tao. So, mas maganda yung kukunti na gagawing batas at sigurado at naitama at
na tuwid. Yan, mga kapatid. Okay. Kasi, hindi natin maintindihan di ba? Ngayon. Choose the people you can include your group. So, kailangan, pag halimbawa, gumawa ka ng organization mo, grupo, no? So, pipiliin mo kung sino yung tao na karapat-dapat na hindi ka masira doon sa ginawa mong organisasyon, grupo. Baka naman, yung naisali mo, naipasok mo doon sa grupo na ginawa mo, makakasira lalo doon sa samahan ninyo. Tanggali, parang ano yan parang isang kamatis yan, na yung isang kamatis na isang kahon na frisco, pag hinaluan mo yan isang bulok na kamatis, ay madadamay po yung friskong kamatis. Parang ganun yan Yan ang kadalasan na nangyayari po sa ating mga grupo, mga organisasyon, na bigla na lang nagkawatak-watak, hindi na-sustain yung samahan, nagkahihiwalay. Bakit? Kasi hindi po maganda yung liderato. Ayan ho, mga kaibigan. So, mahirap, no? Kung halimbawa tayo po nangangarap na maging pinuno, aralin natin muna yung karakteristik ng tunay na leader. Ayan po, mga kaibigan, meron tayong live report mula po kay Tito Uyag ng Mindanao. Yes, go ahead, Tito Uyag. Yes, kasamang kabayan. Inaresto ng mga pulis ay isang babae dito sa Cotabato City dahil umano sa pagkakasangkot nito sa kahalayan online. Kinilala lamang ng Regional Anti-Cybercrime Unit, Bangsamoro Autonomous Region, ang suspect sa alias na Ligaya, 24 anyos. Ayon sa Cybercrime Unit, nag-aalok ng panandaliang aliw ang suspect harapin ito sa kasong prostitution sa Crime Prevention Act of 2012. Paalalang Regional Anti-Crime Group Director Police General Bernard Yang na mahigpit ni ngunit mga illegal na aktibidad online, lalo na ito ay may pananamantala laban sa mga kababayan. Hinihikman ng opisyal ang publiko. Pinitin muna ang ating kaganapan mula dito sa Cotabato City. Ito si CCN Patrol 795 Tet Uyag para sa programang Tayo'y Maglakbay ni Kahal Salik. Maraming salamat, Tito Uyag. Tayo po ay nasa alamin ng katotohanan. Okay lang, pasensya na po. Talagang, bali, magre-request tayo kay Chairman na bigyan sila ng kopya. So, lahat ng mga may programa, nandun yung mga pangalan, nandun yung mga oras, nandun yung mga tema. Nabigyan na sila. Ano ba yan? Siguro natutulog sa pansitan. Wow! Ayan mga kaibigan, patuloy po sa ating programa. Yun po, sana ba tayo? Wow, nandito tayo sa... ayun, tama yun, no? Na kailangan, pag kayo ay nagbuo ng grupo, organisasyon, piliin nyo po yung mga karapat-dapat na magiging kasama nila. Hindi po kayo masira. Kasi maraming mga organisasyon ngayon, hindi katulad ng Imam Council of the Philippines, umabot na ng 26 years na every year may anibersaryo na stable pa rin yung Imam Council of the Philippines sa pamumuno po ni retired police Colonel Imam Ibrahim Muksir. Yan meron tayong report, Yusuf Lapitan through message. Okay. So yan po mga kaibigan, ipasok natin si Brother Yusuf Lapitan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Usap-usapan ngayon sa social media ang hindi inaasahan na nangyayari umano kay Zenica. Mahabang panahon na rin umanong kanilang pinagsamahan ni Orca, kaya naman sa tuwing sila'y magpapalabas, tunay na kasiyahan ang napapanood ng ating mga kababayan.
Ngunit sa pangyayaring ito ay hindi kasiyahan kundi sila'y kinikilabutan sa kanila hong nasaksihan dahil bigla na lamang umanong nagwala si Orca at sinakmal ang kanyang matalik na kaibigan. Walang nagawa ang kanyang makasamahan upang tulungan si Jenica at ito'y tuluyang nasawi sa naturang trahedya. Kaya naman ang pangyayaring ito ay nagbigay alarma sa lahat ng ating mga kababayan sa buong mundo na may ganitong uring palabas. Sila ay gumagamit ng mga dambuhal at mababangis na isda mula sa karagatan tulad ng orca at pating at iba pa. Tulad din naman ng mga buaya, ahas at mga mababangis na mga leon at tigre. Ginagamit ito sa mga palabas upang mag-akit ng mga parapyano upang panuurin at siyempre kumita ang sinumang may kagawan nito. Naway maging aral na ang nangyayari kay Jenica at hindi na ito pamarisan ng iba pang nagnanais na magkaroon ng ganitong uring hanap buhay. At yan ang balita mula dito sa CCN News Filipino Bios. Ito ang inyong CCN Patrol, Yusuf Lapitan, nag-uulat. Okay, maraming salamat Brother Yusuf Lapitan sa iyong napakagandang ulat ngayon, no, hapon o report at hapon na ito. Ayan ho, patuloy pa tayo sa ating programa Alamin ang Katotohanan. Ayan, sana ba tayo? Ayan, panganim, no? Enjoy what is right and good. Ayan, kasi yun po yung mention ng Quran, no? Na doon sa mga leader natin na talagang ituro, ipamahagi, sabihin ang katotohanan, iwasan ang mali, no? Lahat ng mga makatotohanan ay yun po yung dapat nating gawin, kapatid, no? So, yun yung enjoy what is right and to forbid what is evil. Ipag-utos mo ang tama at mga kabutihan. Yun. So, yun ang leader, no? Yun ang leader kasi yun po yung inatasan ng Allah sumananta na magiging pinuno sa ibabaw ng lupa. Alladhina magkano fil ard aqamus sala, mayroon siyang panalangin, wa itaud zaka, wa atul zaka, at mayroon siyang tinatawag programa na yung charity, yung kawang gawa. And then wa maruf, dapat kanyang pinapahayag, no? O tinuturo halos doon sa lahat ng mga especially po sa mga community, meron silang mga dapat gawin na para maiparating sa mga tao yung tama at unahaan nil mungkar para maiwasan yung mga gawaing mga kadumal-dumal. Ayun po mga kapatid. Katulad po ng Salam Police, no? Nabanggit nung tayo po ay naging isa sa mga kasama po doon sa courtesy call ng bagong Chief PNP ngayon. So kinakailangan po yun nararapat na maging chief ng Salam ay yung talagang kanyang itinuturo, ipinaparating. Kasi Islamin na pinag-uusapan yun kapayapaan Kinakailangan mayroong mga programa na ipaparating doon sa mga community kasi matagal ng yung Salam dapat tama po yung sinabi ni Director Kusani Dirugungan at ni Imam Ebra Mukshir Al-Hajj, yung ating presidente ng Imam Council of the Philippines, isa pong retiradong kolonel na police at chaplain service. So yun po, no, karapat-dapat. Yan po. So maraming salamat kay President ng TUDA ng Luzon, ng Kuliat, no, Tandang Sora, sa Muslim Compound. Siya po ay nanonood sa ating programa. Pero ang pangalan nito sa Bullet Kusain. Bullet Quezon. Ayan, si Datutong Kusain is watching in Quezon City. Sa Quran na Datutong, siya yung panonood.
So, ganun po, no? And the last, meron pa, pang-anim pala eh. The last, tama, 7. Forbid what is evil. Stop all wrongdoings. Yan po. So, ganun po, yun ang leader eh. Kasi pag ang leader, wala kang malasakit sa kapwa, ibig sabihin, wala. Wala. So, hindi ka pwede. Ngayon, lahat po tayo, doon sa pag malapit na po ang halalan, bantayan po natin at suriin po natin na maigi kung sino po yung karapat-dapat na meron siyang totoong salita, may pangako siya. So, leadership, kung nangangarap kang maging pinuno, balang araw na hindi mo naman kayang panindigan, di mo rin may patupad ang mga tamang liderato, baka lalo kang magkasala sa Diyos Allah. Huwag mo nang ituloy. Kasi mahirap na no? Diba? Brother in Islam, if you dream of becoming a leader, one day, but you cannot stand up it and you can implement proper leadership, you might be sinning even more against Almighty God, Allah subhanahu wa ta'ala. Don't continue. Huwag mo nang ituloy. Kasi lalong mahirapan. At lalo kang, Kuya Leo, tama ho ba, di ba? Ang tamang leader po ay yung meron siyang tamang malasakit sa kanyang kapwa. Di ba? Hindi lang yung good afternoon din, Kuya Leo Ribustilio. Thank you po. Pakirigal sila po kay Sir Kuya Jerry Lazaro at kay Kuya Nico doon sa kanyang mga pamilya, no? Noong nakaraang kaarawan po ni Kuya Miko ay nandun po tayo, inshallah. Kasama natin si Executive Producer Mads Panglima, no? Salam Bapa Kagi, shout out dito sa Cotabato City, dito sa mga kasamaan ko sa barbershop. Mga pamangkin pala ito. Kumusta kayo dyan? Ayusin na yung pagpagupit ha, baka masugatan yung mga tainga. Kasi, tama po kayo, sabi ni Kuya Leo Ribustilio. Tama po kaya, Kuya Sir, ma'am. Salamat. Kuya Leo, sama mo naman kami pag may mga pelikula dyan na gagawin na pwede kami ni Executive Producer Dato' Mads Panglima. Kaya namin na umawak ng baril, plastic, no? Kaya namin ito, karatis na itong si Dato' Mads Panglima. Magaling pa yan magdayang-dayang. Ganun din tayo kasi tayo po ay membro po ng dancer noong tayo po ay nag-aaral ng kabataan po natin. Ayan, si Mary Joy Elesis, magandang hapon po. Magandang hapon naman sa inyong lahat. Ayan po, ito po yung pinag-uusapan natin dito, mga kapatid namin na nanonood sa ating programa. Kung ang tingin natin na yung leader na karapat-dapat ba na isulat po natin pagdating ng halalan, mas maganda yung ngayon pa lang, pipiliin na natin yung mga naghahangad. May mga plano sa 2028, no? So ako nakapili na ako, hindi ko na sabihin, basta nasa puso ko yan. Kung nung mga nakaraang eleksyon, talagang parang nagsisi ako eh. Di ba? Yan, sabi ni si Kuya Leo Ribustilio, yan po pagka nangangailangan. Yan. Sige po, salamat. Maganda ka na, Executive Producer Mads Panglima. Sasama tayo sa sasalang tayo sa mga, kasi si Kuya Leo, isa po yan sa mga pinagkatiwalaan ng mga artista eh. Pwede siyang mag-request, baka request niya. Ayan, meron tayong mga brother na kuwan. Kahit doon lang kami sa mga action. Yung mga ambush, gano'n. Sanay tayo dyan, basta tulad ng ginawa namin nung bagong buwan na kay Cesar Montano. Ako yung taga-sigaw ng takbir, pagka meron silang ginagawa na may labanan, ako, Allahu Akbar! Kasi ako lang yung pinakamalakas noon eh.
No? Tapos si Sir Montano, ah, la ilaha illallah. Kasi ano na parang mamamatay na siya eh. Tinamaan siya nung araw na eh. Dinala namin doon sa may paksol na ginawa namin doon. So, doon siya naghihingalo. So, tinuturo namin sa kanya na ito yung pababanggitin mo. Dahil pag isang Muslim ay doon sa kanyang paghingalo, dahil malapit na ang kanyang kamatayan, babanggit niya po yung La ilaha illallah Muhammad Rasul. Kasi yun po yung dahilan na paano tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa paraiso ng Allah. Yun. Kaya dito sa ating programa, napakaganda po ito dahil ang tinuturo po natin sa inyo ay yung tamang katuruan na hindi po kayo baga sa laro, tumaya kayo, pero hindi ibig sabihin tinuturo kong laro Pag tumaya kayo, ibig sabihin liyamado kayo. Panalo, hindi dihado. Di ba? Ibig sabihin, yun yung katuruan na tama. Okay. Ayan. So, ito. Mahirap magsalita ng patapos sa dami-daming sinasabi mo. Ang tanong, kaya bang patunayan? Dahil nangangarap ka maging leader. Tandaan mo yan, mga kapatid. Pag hindi nyo kaya, huwag na lang. Tingnan nyo si Yorme, si Mayor ng Manila, si Isko Dumaguso. Yan, alam natin, siya po'y artista yan. Pero, sa katagalan ng panahon, nag-aral siya. Tingnan mo, magaling mag-English eh. Tsaka parang punong-puno ng kabutihan yung kanyang isipan. At yung kanyang puso ay malapit doon sa mga tao na hindi lang Muslim, Kristiyano. So, siya lang ang nakagawa ng Muslim cemetery dyan po sa Manila. What more kung dito sa atin sa Quezon City? Wala man tayo dito ang luwag naman dito, marami mga space diyan, kahit mga 2 hectares na ibigay ng ating mayora dito sa Quezon City na pre-Muslim cemetery. Diba? Maganda. Naalala ko kasi nung awatan na miskinan, thank you po sa lahat po ng mga taga Montalban. Binabati ho namin kayo ng Assalamualaikum. Isang magandang hapon po. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayun. Nung tumakbo sino ba yung mayor na naging tumakbo sana nung presidential election, hindi nanalo? Naalala ko yun kasi pumasok dito sa Quezon City sa compound. Alam niyo po ang kanyang sinabi sa amin. Pag siya daw ay manalo bilang mayor, ay gagawa siya ng kanyang proyekto sa mga kapatid na mga Muslim. Sir Lanwota? Hindi. Sino ba yan? Saan? Quezon City? Dito. Yung naging kalaban ni Mayura. Mayor? Oo. Kaya Roland Mota? Hindi. Nung 2022. Hindi siya nanalo. Hindi naman siya tumakbo nitong ano. Ayun, Chinese? Hindi, Pilipino. Dati siyang congressman eh. Ngayon, sabi niya sa amin, Kasi Kesulugo? hindi, yung isa. Ang sinabi sa amin, sabi niya, pag ako'y pinalad at manalo bilang mayor ng Quezon City, Mike Defensor, yan, si Mike Defensor, sabi niya, gagawa ko ng proyekto ko para sa mga kapatirang Muslim. Una, sabi niya, lahat ng mga mosque dito sa buong Quezon City, aayusin natin yan pag hindi naayos. At magpapatayo tayo ng Islamic Cemetery dito sa Quezon City. Pangatlo, sabi niya,
meron tayong libre, free Hajj every year na 20 to 50. Sabi namin, maganda yan. Sabi, ngayon pa, mayor ka na. So yun, maganda. So ngayon, hindi natuloy dahil hindi siya nanalo. So, sana, palapit na naman ang matatapos na yung termino ni Mayor Joy Belmonte, no? Marami tayo mga leader dito na mga Muslim. Bakit hindi nila pwedeng ilapit? Wala namang bayad dyan eh. Gagawa kayo ng feasibility study o ano dyan. Later, ipasa doon. Baka sakali ay kanyang aprobahan, no? Yung binanggit ni tumakbong mayor noong 2022 na si Mike Defensor na pag siya manalo ay mayroon siyang bibigay na lupa o baka bibilin yun na para sa mga Muslim cemetery. Pangalawa, lahat ng mga mosque sa buong Quezon City ay kung hindi na ayos, iayusin yan. And then, yung every year na pilgrimage ay magkakaroon ng free pilgrimage every year. Maganda yun. Diba? So, yun, mga kapatid. No. Now, it's hard to say anything after you've said so much can the question be proven. O, meron bang approve yan? Ang halimbawa, yung mga sinasabi mo, mga pangako mo, kung puro ka na lang pangako, wala naman. Yung pangako mo na naman ay exclusive lang doon sa mga close friend mo o doon sa pamilya mo. Diba? So, mahirap yun. Yun ang bias. So, kinakailangan meron kang malasakit sa kapwa. Yun ang isa sa mga karakteristik ng tunay na leader. Katangian ng isang leader. Diba? Sabi ni Kuya Leo Ribustelio, yan mo sunod trabaho natin ang kabaihan party list. Yes! Tayo pupunta ng Mindanao. Kasama natin si Executive Producer Mads Pangulima. Tama yan. Yun din ang naisip namin sa Kuya Leo. Kababaihan party list, pwede namang mangampanya sa Quezon City at pag nakalabas o nanalo, i-request natin ang libingan ng mga brother Muslim kay Ma'am Katie Galang Kusiting. Yan. Maganda yan kasi yun ang naisip ko rin na Kuya Leo, kaya hindi ko yun ninabas, no? So katulad ng sinabi ni Kuya Jerry sa akin, sabi niya, Imam, kapag tayo pinalad at nanalo po si Ma'am Kate Kusiting, ikaw po yung ilalagay namin na director po ng Office of Muslim Affairs dito sa Quezon City. Sabi ko, wow. Amin. Maganda. Di ba? So, yun, dapat kasi ganun. Lahat ng mga kapatid natin na mga Muslim na nangangailangan ng tulong, so, lalapit sila sa atin bago natin iparating sa taas. Parang protocol ba? Para hindi masyado mahirapan yung ating ngayon, magbabalik po ang ating programa pagkalipas po ng ilang minuto sa pagpapakilala po ng ating himpilan. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ang katotohanan. Narito ang mga balita sa hapong ito. Mga balitang makatotohanan dito lamang sa himpilang CCN News Filipino News. Tuklasin ang makatotohanan, iwasan ang mga kamalian.
tuparin ang mga pangako, sundin ang tamang batas, isumbong ang tama sa may kapangyarihan, pagtulungan ang mga bagay na kakaulad ng ating bansa. Ang iyong lingkod, Tahar Salid. Okay, maraming salamat sa pagbabalik na ating programa Alamin ng Katotohanan. Mabuhay po kayo dyan. Sa lahat po naman nanonood sa ating programa, binabati po namin kayo ng isang mapayapang hapon. Sa lahat po ng mga nanonood sa ating programa, kaya nyo po ipakishare na po, share, like, and follow. Yan. Para po dadami tayo. Ayan po yung si Sir, ayan po, sa Bulacan. Nung bininigan po yung kanilang anak ni si ating kaibigan na Kernel po, diyan po sa may Bulacan. Ayan, salamat. Oh, okay, di ba? So, yun ang mga natin, yun ang, alam nyo mga kapatid, kami pinatutuwa dito dahil kung mayroong mga manonood sa ating programa, either Muslim o non-Muslim, natutuwa po kami kasi kami po ay nagbibigay ng tamang aral, katuruan. Wala namang yan. Hindi naman, kasi ang hindi po pwede sa Islam ay yung debate. Wala ho, sharing lang. Sinishare po namin yung aming kaalaman kasi sinabi ng ating Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma utitu min ilmi illa qalila. Maliit lang. Sabi ng Allah, maliit lang aking binigay na kaalaman sa mga tao. Subalit, yung maliit na kalaman na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Allah, Subhanahu wa Ta'ala, kung yan po ay gagamitin natin at ipaparating po natin sa bawat pagitan natin, ay magkakaroon pa tayo ng tamang liwanag. Yun po. So, sabi ng Propeta Muhammad, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ang pinakamabuti sa inyo o sa ating lahat ay pag-aralan ang Quran at pagkatapos ito po ay pamahagi, ituro sa iba. Ganun po. Yun po yung ginagawa. Ito po yung role natin dito eh. Hindi ibig sabihin na tayo po ay nakaupo dito, napapanood, hindi lang Pilipinas, kundi buong mundo, na nagmamagaling tayo, umagaling tayo. Tayo po ay parang estudyante rin na binabahagi po natin o sinisiwalat po natin ang ating munting kaalaman. Dahil po ang gusto ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. No? So now, all humanity who disobey the tradition of Prophet Muhammad, peace be upon him, will fall into hell. Yan ang mahirap eh. Sabi ng kullu al-basariyat allati tukhallifu sunnati nabiyya Muhammadin sawfa taskutu fil jahima. So, ibig sabihin, lahat ng mga hindi po naniniwala sa mga tradisyon, sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay sila po ay mapupunta dun sa hell, mga kapatid. So, mahirap yun. Kasi we believe the knowledge of Islam will drive us to success. Naniniwala tayo na ang kaalaman, katuruan ng Islam ay yan po ang magtutulak sa atin sa paraiso, mga kapatid. Kaya ho, ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang banal na Quran, ngayon po ay buwan po ng Safar 1447 sa pang-Islamiko. Sa Gregorian naman ay August 11, 2025. Ito po yung pagkasabi ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulul amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tagyiri an tarabin minkum wala tatlu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ayan. Ibig sabihin, ito po ay ating matutungan sa chapter 4 verse 29. Ito po, o kayong mga sumasampalataya, huwag niyong lamunin, waldasin o ubusin
ang ilan sa mga ari-arian ng iba na walang kapararakan o walang katarungan at nasa ilalim ng maling karangyaan datapwat sa makatarungan at pangangalakal lamang sa pamamagitan ng magkapanabay na pahintulot at huwag pumatay o magpatay sa isa't isa. Katotohanan, ang Allah ay ang pinakamaawain sa inyo. Ito ang problema natin, Kuya Leo. Di ba, lalo na sa amin sa Mindanao, pag malapit ng eleksyon ano yan maraming mga kapatid natin na pinapaslang, pinapatay, na ang karamihan dyan ay mismo yung kagawad, kapitan, basta mga leader, pinapatay. Bakit kaya? Sabi ko sa sarili ko, the month of dangerous yung election na yan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So, ang utos dito ay huwag ubusin, huwag kamkamin, huwag waldasin ang ari-arian ng iba. Ang tanong, yung mga pinili po ninyo, hindi namin isama ang sarili namin, yung mga pinili ninyo na sa isip ninyo, pag yan ay nakaupo, sila po ay makakatulong sa inyo. Ang problema, hindi nakatulong kundi pasaway. Dahil bakit? Halos inubos na yung mga kayamanan, mga ari-arian, pera ng taong bayan. No, paano pa magiging progreso yung ating bansa kung wala na tayong pera? Hirap na yung kabuhayan ngayon. Naku, halos marami naman ng mga nagsilabasa ng mga modus operandi dahil sa hirap daw ng kabuhayan ngayon. Diba? Yung napapanood natin sa television na yung isang bata na 11 taong gulang na babae na binigyan daw ng sigarilyo, pagkatapos nagulat daw yung tatay, hindi naman ninigarilyo yung tatay. And then, ilang araw, hindi na po nakita at hindi na po makapag-reply yung bata. So, nalaman na lang na pinaslang yung bata. So, naku, yun ang mga So, tulad ng mga tinuro po ng ating mga kapatid ng mga kapulisan diyan po sa Station 10, nung 3 linggo nata na sila po ay bumisita sa atin, andun din si Executive Producer Tomas Pangulima, diyan sa ating mosque, diyan po sa may Barangay Central, Napocor. So, pumunta sila doon para ipaalam sa atin na yung mga modus operandi ngayon ng mga tao ay yung isa sa mga sigarilyo ay bibigay yung mga doon sa mga kabataan, papaabot doon, meron pala yung mga may mga halo iyan. At yung mga nagbebenta ng mga anong tawag yun? Yung ano ba yung binibenta nila? Yung mabango? Tapos yung mga sasakyan nyo po, bago nyo po iwanan yan, tiyakin nyo po na nakasarado kasi minsan sila po yung mga nagbibenta ng mga sampagita. Meron pala yung mga kasama niyan. Nakikita mo na lang, nagbibenta-benta ng sampagita, akala mo lang kasama, meron palang grupo yan. Ngayon, ikaw na may-ari ng sasakyan, pinark mo yung sasakyan mo, hindi mo napansin na may lumapit sa iyo na nagbibenta kunwari ng sampagita. Ngayon, kinuha mo yung susi at tinulak mo na lang yung pinto, pumunta ka sa kabila, iniwan mo, kasi may pipindutin mo yung susi na para malak. Hindi mo nakita na hinawakan ng nagbibenta ng sampagita yung lock ng pintuan ng sakyan mo, iniwan mo, nakala mo, nakalak, hindi pala bukas. So, tatawagin yung mga kasama, kung may mga gamit ka mahalaga doon sa sakyan mo, waldasin yan. No? Saka yung mga nagsibalikan na po, yung mga, di ba mayroong mga pagsakay mo ng jeep, kasi naalala ko yan, nung panahon na yun, 1990s
kada sakay ko ng jeep, meron nahablutan na mga kwintas, na mga bracelet, may mga tumututok ng mga kutsilyo na nagkukunin yung mga pera, mga relo, mga cellphone, ay doon na yun, wala naman masyadong mahalagang cellphone eh. So ako naman, andun ako sa unahan, malapit ako sa driver. Nakita ko na yung mga nasa sa bandang pintuan ng sasakyan, jeep, ay nakuha na yung mga gamit. Sabi ko, naku, yari tayo dito, baka lumapit sa akin. Pagtapat namin sa City Hall ng Maynila, biglang bumaba, hindi na tumuloy sa amin. Sabi ko, may dala pa naman akong pera na 30,000. Pambayad yun sa visa. Nayatid ko doon sa agency. Buti na lang, hindi lumapit. Sabi ko, lahi, nawaka mo na sa sukra ya Allah. Hindi na pumunta doon sa akin. Sabi ko, bahala na, basta magkaratiyan na kami. Ha? Matirang matibay doon. So yun mga kapatid. So nagsibalikan na. Anong problema? Bakit? Kasi noong mga nakaraang mga leader natin, matahimik yung ating bansa. Bakit? Kasi natatakot yung mga tao eh. Maraming mga addict na nabago ang kanilang buhay dahil takot sila at pwede kang matulog sa gilid ng kalsada, na walang mangyari sa iyo. Ngayon, matulog ka sa gilid ng kalsada ko, baka papatayin ka dyan. Maraming mga inosente mga tao na mamatay ngayon. Ano kaya? Ayun kaya ang solusyon. Paano mawala yan? Ayun. Yun ang problema natin. Ayan. So, ibig sabihin, ipinagbabawal na isang leader ka na kamkamin mo ang o lamunin o waldasin o busin yung ari-arian ng iba. Lalo na pera. Lalo na pag pera, huwag mo yan. Hindi yan sa iyo eh. Kasi kung halimbawa, leader ka, nanalo ka, tinulungan ka ng taong bayan, nahihalal ka ng maayos, may sahod ka naman eh. Di ba? Kung hindi ka kontento sa sahod mo, bakit ka pa nangarap na maging leader dyan? Na hindi ka naman makatulong, mas masahol ka pa sa hayop. Di ba? So, wag na. Wag ka nang ano. So, pag wala kang katangian doon sa nabanggit natin na 7, na wala kang tunay malasakit sa kapwa, wag ka nang mangarap maging leader. O di kaya, hindi mo mapanatili ang kapayapaan sa kapaligiran, huwag ka na mangarap. Ha? And hindi mo na kayang i-develop yung lugar mo, huwag ka na mangarap, mga kapatid. So, meron na tayong 4 na minutong nalalabis sa ating programa. So, hindi natin kayang basahin po yung ating sinulat dahil sa liit ng oras natin. So, kailangan 3 oras eh. Kaya lang problema natin, Sir Kuya Leo Bustilio, pakiusapan mo nga si Kuya Jerry na baka tulungan tayo na bigyan tayo ng pambayad dito sa oras natin para makakuha tayo ng kahit 2 oras o 3 oras o kahit 1,000 lang. Pwede na. No? Para pambayad dun sa sisiyan ng kuryente, yung ilaw, yung light, no? Pwede na yun. Satellite, di ba? Ayan. Baka sana, Kuya Leo, nanalo yung ating party list, no? Yun yung isa sa mga programa namin ni Executive Producer Mads Pangulima na meron tayong funding na magmumula sa Office of Muslim Affairs na para masustain yung ating programa, tuloy-tuloy yung ating programa na, ayan, panawagan din sa lahat po ng mga gustong mag-program dito, kukuha po ng slot, oras. Ayan po, pwede kayong magbayad ng 1 hour, 2,500. Ngayon, may pag-usapan pa yan, inshallah. Para naman sa yung ilaw natin, yung kuryente natin, yung net natin, package na yun. Meron tayong bibili ng mga pagkain dyan. Tayo naman ang kakain lahat. Libre, may kape. Tulad ni Yusuf Lapitan, hindi na pupunta dito eh. Pag pupunta dito, bibili ng pagkain yan eh. Di ba? Ayan. So, salamat sa Kuya Leo, sa inyong panonood. Sa lahat po ng mga kapatid natin, ng mga taga Montalban, mabuhay po kayo dyan.
Tama po, yun, yung kababayan party list natin, pwede natin pangampanya sa Quezon City. At pag nakalabas o manalo, request natin ang libingan ng mga brother Muslim dito sa kay Ma'am Kate Kusiting, Galang Kusiting. Ayan, maganda yan. Maganda yung project natin na Kuya Leo. So, tulungan po tayo. Kaya maraming salamat at mabuhay po ang ating mga kapatid sa lahat po na manonood sa ating programa. Mabuhay po at binabati po natin muli yung parents po ng bride and groom na kinasal noong nakaraang August 9, si Jelly and Ruby. Anak po ni si Jelly, anak po ni Jamal, Jamal Santos at ni Doktora Aja Suraya Datumanong. At yung kanyang naging kabiyak na si Ruby ay apo ata ni Chavit Singson kasi Singson yung family. Kaya magandang hapon sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Si Dato Kashmir umuwi nata ng Davao kanina umaga. Ayan po, no? Ayun po yung yung mga pamilya po ng side by side. Ayan po yung kainan dyan. Ayan po yung mag-asawa ng mga guro po ng UP. Ayan. Kaya tayo po yung nag-lead ng prayer sa araw na yan. Maraming salamat at mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Binabati ho namin kayo sa Assalamualaikum, magandang hapon, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. At siyempre, paalala po sa lahat, no, mga kapatid, lahat po ng ating narinig dito ay ayan po ay para sa atin at para po sa kabubuhay natin, ikakabuti nating lahat. Ang programa natin na pang-Islamiko, ito po ay makakatulong lalo na pa sa sambayanan natin. Kaya mabuhay. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Lahat po kayo ay manalangin at na sana ibigay sa atin ang ating Panginoong Allah na mawala na ang ating kahirapan sa ating bansang Pilipinas. Tulong-tulong po tayo para ho magkaroon tayo ng matiwasay na pamumuhay, mawala yung mga masasama, yung mga, meron pa daw bagyo na 12 hanggang December So, panalangin tayo na doon ibigay ng Allah sa kabila yung mga bagyo na yan. Hindi tayo pahirapan. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ang katotohanan. Narito ang mga balita sa hapong ito. Mga balitang makatotohanan dito lamang sa himpilang CCN News Filipino News. Tuklasin ang makatotohanan, iwasan ang mga kamalian, tuparin ang mga pangako, sundin ang tamang batas, isumbong ang tama sa may kapangyarihan, pagtulungan ang mga bagay na kakaulad ng ating bansa. Ang iyong lingkod, Kahar Said.